na pong magsimula ang bicameral conference bukas para sa panukalang 2026 budget. Ang tanong, matutuloy kaya ang pag-livestream nito at aasahan kayang dadalo? Nako, si Senator Bato de la Rosa ay di natin alam kasi isa siya doon sa mga miyembro. So para po sa karagdagang detalye, kausapin po natin si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Hi, Merrimon! Jovi, Chiki Mase, magandang gabi sa inyo. Sa ngayon, inaasahan natin na full na talaga. All systems go na ang BICAM bukas, pati na rin yung inaasahang pagla-livestream. Ang sabi kanina ni Senate Committee on Finance Chair, Senator Sherwin Gatchalian, kinakailangan na talaga ng additional day dahil yung technical groups or yung staff, both from the House or the Senate, kailangan para ng kaunting oras para raw ma-reconcile yung ilang mga provision, especially sa version ng Senate at ng House, para bukas na pagsalang sa BICAM, mas malinaw at mas maayos na raw at kumpleto yung detalye, lalong-lalo pagdating doon sa mga technical description sa ilalim ng budget na isasalang sa BICAM. Pero syempre, Merrimon, ang concern natin dyan, gaano sila ka-optimistic na sisipot si Senator Bato? Ako, basta yun nga yung problema kasi so far hanggang ngayong araw wala rin daw paramdam pa or communication si Senator Bato dito kanila Senator Sherwin as Finance Chair kasi yung mga miyembro ng BICAM, sila yung mga designated members na Vice Chairman sila ng Finance Committee subcommittees. Ang sabi naman ni Senator Sherwin, so far staff to staff, yung mga staff naman daw ni Senator Bato, pati yung staff din daw sa Senado, lahat naman daw coordinating naman. And so far, unlike Senator Jinggoy Estrada, nagbigay kasi siya ng request for withdrawal sa BICAM. From Senator Bato, so far, wala rin pang kahit na anong communication. Kaya umaasa si Senator Sherwin na sana bukas daw, dumalo ito si Senator Bato sa BICAM. Pero personal, physically at hindi raw online dahil hindi naman daw yung ginagawa na gano'n. Hindi raw pwede na yung mga dadalo sa BICAM, lalo na yung mga miyembro nito, pupunta via online platforms. Pero hanggang ngayon, so far, wala pang communication whatsoever from Senator Bato. Pero what will happen if hindi dumalo si Senator Bato kung talagang in-ignore niya na itong BICAM? So far, kung sino yung mga miyembro na tira doon sa BICAM, even minus sa Senator Jinggoy Estrada, tapos kung sakaling hindi talaga matuloy si Senator Bato, kung sino pa rin yung matitira doon, sila pa rin naman daw yun. Wala rin daw kasi provision na parang kailangan pang may papalitan, pag may umurong, may nag-withdraw. So, still, kung sino yung matitira, buo pa rin naman sila, hindi naman sobrang malaki yung natapyas mula sa mga miyembro from the Senate. So, tuloy pa rin naman daw ang BICAM bukas. At sabi pa ni Senator Sherwin, gagawin nila yan tomorrow, Sunday, pero kung kukulangin daw ng oras, pwede naman daw mag-extend by December 15, Monday. Pero as much as possible, time-bound kasi ang budget, ang BICAM, kaya para hanggang doon as much as possible yung plano nila. Then December 22, ratification ng budget. December 29, pagpipirma na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana daw by then, malinis na, narepaso na, wala na yung anomalous na flood control project, wala na raw yung anomalous na paggamit ng pondo. At ito na raw yung pamasko ni Senator Sherwin kasi part daw ng Christmas list o wish list ni Pangulong Bongbong Marcos is yung good budget. Merrimon, magkano na nga, baka na-miss ko, magkano yung ating exact proposed budget sa 2026? Still, 6.793 trillion pesos ang proposed na budget. At natanong din ko kanina sa online press call dito kay Senator Sherwin kung bakit hindi ba posible na, for example, kasi ngayon naging education budget siya, over 1 trillion pesos ang allotted sa education sector. Ito yung first time na pinakamalaki ang allotted budget sa edukasyon. Kaso ang tinanong, malaki kasi ang deficiencies din, maraming utang ang bansa. So hindi ba posibleng mas babaan pa doon sa 6.7 trillion pesos ang proposed budget for 2026? Sabi dito ni Senator Sherwin, in a perfect world, kung pwede raw sana gano'n. Pero lahat daw kasi ng sektor, nakikita nila, priority rin sila. So, kailangan yung fiscal space i-maximize nila sa mga sektor na kakailanganin the most. And for the year 2026, edukasyon yun. So, pagpapagawa ng classroom, sa mga LGU, yung NDRM fund, malaki na rin yan. Sa 4Ps, nagbalik na rin sila. And hopefully, sa mga susunod na taon, gano'n na rin daw ang mangyayari sa panukalang pondo. Hindi ko pa nakikita yung mismong panukala na pondo, but I wonder kung yung pinakang bulk ng education funds natin, nandun pa rin ba yung halimbawa sa PMA, yung sa PNPA, kasama pa rin ba siya dun sa education sector? Oo, lahat. Ang sabi rin dyan ni Senator Bam Aquino, lahat daw, even yung mga kakailanganin daw na subsidies para daw sa mga guro, para daw sa pagpapalakas pa ng capacity ng mga state universities and colleges, lahat yun pasok dito sa education budget. Kaya natutuwa si Senator Bam na sa unang pagkakataon, ganito raw kalaki yung pondong inalot sa edukasyon at sana nga raw tuloy-tuloy. And even goes din para sa health,
And even yung mga special provision, for example, yung pagpapagawa ng classroom, imbes na sa DPWH, ang pinakaginagawa sa Senate version, yung provision nito, ibibigay na nila sa mga LGU para yung mga pending na mga classroom na sobrang delayed na kapag ka DPWH ang magpapagawa, mas mabilis na raw kasi LGU na magpapagawa, pwede rin daw makipag-partner sa NGO, o kaya naman, choice na rin naman nila yun kung sa DPWH pa rin nila yun ipagagawa. Pero the provision, mas pinababa na, so yung accountability mas bumaba na, at mas sigurado na raw na tuloy-tuloy ang pagpapagawa nitong mga classroom at iba pa mga infrastructure pa. O kasi di ba naging issue siya noong 2025 na bakit isinama yung PMA sa education? Dapat sa AFP na budget siya o defense. Bakit si PNPA napunta sa education? Dapat dun siya sa DILG. So until now pala, isinama pa rin sila dyan. Yan yung ang sabi din ni Senator Sherwin, lahat kasi ng technical description sa mga project item or yung mga nakalista, yan yung pinaka-inaayos nila ngayon, yung matrix. Kaya, bukas, mas makikita natin in detail. Kasi so far tayo yung sa pinaka-matrix, wala pa tayo nakukuha detalye. Kaya, posibleng nagkaroon pa to ng final changes based doon sa passing on second reading and then sa third reading. Yun yung aabangan natin bukas. Kaya ito, plus yung iba pa nga possible concerns sa mga agency na kung may kailangan ilipat, posibleng ma-address yun bukas sa BICAM. So, yung pagdating dyan sa PMA, sa AFP, yan yung aantabayanan natin bukas kung sakali man na malilipat ba siya or mananatili ba siya doon sa edukasyon. Marymon, maraming umaasa dun sa financial assistance, no, para ma-update lang sila kung ano pa yung mga financial assistance ang buhay na buhay pa at pupundahan pa rin. I'm sure the 4Ps, pero maliban dyan, meron pa bang iba? Oo, actually, yan yung isa sa pinaka-inaaral din nila sa Senator Sherwin na expected nila baka bukas sa BICAM, yaan yung unprogrammed funds, inaasahan nila na posibleng mapahaba yung diskusyon. Kasi for example, yung ang sinasabi nga nila dito, yung mga ayuda, gusto na nga nilang matanggal kasi magmumukha siyang pork barrel, tinatawag ito ni Senator Ping Lacson ng maaari maging pork barrel. So, tinatapyas nila ang mga ito ngayon. Pero by tomorrow, throughout the BICAM, posibleng magkaroon pa ng diskurso between members of the BICAM from the Senate at from the House kung paano nga ba ang magiging middle ground nila dito. Kasi pagdating sa program, malaki rin ang natanggal nila. Ang natira na lang dito, mga foreign assisted and other small projects na lang daw, sabi ni Senator Sherwin. Pero bukas, baka magkaroon pa sila ng mas malalim na diskurso at bakbahan daw, ang sabi nila Senator Sherwin sa BICAM. Nako. Sige. Marymon, magpapasalamat na kami sa'yo kasi mukhang nasa tugs-tugs ka ba? Anong area ba yan? Naku, na dito tayo sa may Intramuros. Kaya sakto, kung aabutin ako ng umaga dito, dediretso na ako sa PICC. Ayan! PICC. So malapit lang ako. Correct. And ang nasabi rin ni Senator Sherwin so far sa nakuha nating detalye is 2 p.m. magsisimula ang BICAM tomorrow. Pero ang makakapunta pa rin sa loob ng BICAM venue is yung mga senador, mga kongresista. Sa gallery, sa viewing, doon nakapwesto ang mga accredited na media, both from the House at Senate. Pero yung kung sakaling may pwesto ba, yung mga biglaang pupunta on-site, yan yung wala pa tayong nakukuha detalye. Basta ang sure, para sa lahat daw na gusto tumutok sa budget, naka-livestream ito from point A to point C. Nako, mahaba pa ang araw mo bukas, Marymon. Weekend na yung vibe ni Marymon, no? And busy. Maraming salamat sa iyo, Marymon Reyes. Thank you, Marymon. Ingat!